Sa loob lang ng 30 segundo, nabago ang buhay ng isang buong pamilya. Dahil sa isang kasambahay na kanilang pinahiya sa elevator. Pero hindi nila alam. Siya pala may-ari ng buong building kanilang tinatahanan. Isang ordinaryong Meyer Cools ng umaga sa 38 TA floor ng Lu Residences Tower sa Ortigas. Alas 7:30, abala na ang buong pamilya Delgado sa paghahanda papuntang opisina at paaralan. Si Don Armando Delgado, 52 taong gulang, ng isang malaking construction firm, ay nakatayo sa harap ng salamin na nagsisuklay ng kanyang mamahaling pomade. Si Donna Carmela, ang kanyang asawa, 48 anyos, kilalang-kilala sa high society bilang Kienzi sa Instagram, ay abala sa pagpili ng bag na tatambalan sa kanyang lowbouting. Samantala, ang kanilang one and only na anak na si Isabella, 19 anyos, grade 12 sa isang exclusive school at may 850K followers sa TikTok, ay nagfi-film ng Get Ready With Me habang nakashoot ng school uniform na may twist ng designer. Sa labas ng penthouse unit nila, nakatayo si 8 Rosa, 43 taong gulang, payat, maitim, nakasimple lang na duster na kulay berde at sinelas na may butas na sa harapan. 5 malalaking plastic bag ang hawak niya, 3 grocery, 1 laundry, at 1 pang puno ng basura na kailangan niyang ibaba sa basement. 3 taon na siyang kasambahay ng pamilya Delgado. Tahimik, masipag, walang reklamo. Bilisan mo nga, 8 Rosa. Kanina pa kami naghihintay dito sa elevator. Ang bagal mo talaga, sigaw ni Donna Carmela habang nakatingin sa relo niyang Rolex. Pumasok silang lahat sa loob ng maluwag na elevator. Si 8 Rosa, dahan-dahan dahil mabigat ang dala. Nang may ipit ang plastik ng basura sa pinto, napamura si Don Armando. Ano ba naman yan, 8? Ang baho naman nitong dala mo. Para ka namang basurero, hindi kasambahay, sabi niya habang tinakpan ang ilong at nagtawanan silang tatlo. Si Isabella, hindi mapigilan, ay itinaas ang cellphone at nag-live sa TikTok. Guys, eto ang aming katulong. Feeling princess daw pero amoy isda. Hahaha. Comment down below kung sino sa inyo may katulong na ganito rin. Tumawa ng malakas si Donna Carmela. Talagang nakakadiri. Eke, bukas na lang kayo magbuhat ng basura ha. Nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Si 8 Rosa hindi umimik. Nakayuko lang. Pero sa loob ng elevator na puno ng salamin, nakita ng lahat sa reflection na hindi siya umiyak. Hindi siya nanginginig. Nakangiti siya. Napakaliit. Napakahinahon. Harang may alam siyang sikreto na hindi pa nila alam. Biglang nagsalita siya. Mahina-mahina pero malinaw na narinig ng lahat. Pasensya na po, ma'am. Sir, hindi na po maulit. Sa susunod, ako na po ang magsasabi kung kailan kayo dapat umalis ng building. Nagkatinginan ang mag-iina. Nagtawanan ulit. Ano daw? Building? 8? Baliw ka ba? Arang ikaw ang may-ari nito, ay. Sabi ni Isabella habang nag-rolling eyes sa camera. Tumunog ang elevator. Floor 1. Bumukas ang pinto. Habang papalabas sila, may isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok. May hawak na malaking sobra. Diretso itong lumapit kay 8 Rosa at yumuko ng bahagya. Ma'am Rosa po, narito na po ang huling deed of sale. 100% nyo na po ang buong Lu Residences Tower. Effective ngayong 12 oras ng tanghali. Ayon na po ang sole owner at chairperson ng building. Tahimik. Walang ingay. Parang tumigil ang mundo. Si Don Armando, napatigil sa paglalakad. Si Donna Carmela, nahulog ang bag. Si Isabella, nakatutok pa rin ang cellphone, live pa rin ang TikTok, at milyon-milyong views na ang nakakita sa mukha niyang namumutla. Si Ate Rosa lang ang ngumiti ng matamis. Salamat, attorney. Esensya na po sa mga basura. Lilinisin ko na lang po mamaya. Ako naman po ang may-ari eh. At doon na nagsimula ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ng pamilya Delgado sa loob lang ng isang elevator. Kabanata 2. Ang tunay na kwento ni 8 Rosa.
Bago pa man siya naging 8 Rosa sa mata ng pamilya Delgado, ang tunay na pangalan niya ay Rosario Ledesma Villafuerte, panganay sa 5 magkakapatid sa isang maliit na barangay sa San Miguel, Bulacan. Noong 1900 at 1999, valedictorian siya ng San Miguel National High School. May scholarship sa UE Diliman para sa BS Architecture. Pangarap niya noon, magtayo ng sariling firma na magbibigay ng disenteng bahay sa mga mahihirap na pamilya. Pero 1 linggo bago ang enrollment, nasawi ang kanyang ama sa aksidente sa construction site. Walang insurance, walang 13 TA month pay, walang kahit ano. Naiwan ang ina na may 4 pang anak na pinag-aaral. Sa edad na 18, tinapon ni Rosario ang pangarap. Pumunta siya na Maynila, nag-apply bilang kasambahay sa unang bahay na nag-text. Kailangan namin ng stay-in, mabait sana, walang boyfriend, walang bisyo. Doon niya unang narinig ang salitang AK na parang pangalan na lang, hindi tawag sa nakatatanda. Sa loob ng 25 taon, nagpalit-palit siya ng 15 pamilya. May nagmamura kapag nasira ang pleto. May nambabatok kapag nahuli ang paglalaba. May nagbabawas ng sahod kapag may sakit. Pero si Rosario, tahimik lang. Sa bawat sweldo, 70% ipinapadala sa Bulacan, 20% ipinang tuition ng mga kapatid, at 0% lang ang natitira sa kanya. Isang gabi noong 2008, habang naglilinis ng kusina ng ika-6 niyang amo sa Forbes Park, nakita niya sa T ang balita tungkol sa pre-selling ng Lou Residences Tower sa Ortigas. 42 palapag, glass wall, infinity pool, 12 million per unit noon. Napangiti siya ng mahina. Balang araw, dito ako titira, hindi bilang katulong. Mula noon, nagsimula ang lihim niyang plano. Bawat buwan, nag-iipon siya ng 15,000, 20,000. Hindi madali. May mga buwan na 8,000 lang ang natitira. Pero disiplinado siya. Walang bagong cellphone. Walang mamahaling damit. Walang luho. Sa halip, nagbubukas siya ng bank account sa ilalim ng pangalan ng pinsan niyang abogado. Doon niya inilalagay ang pera. Noong 2015, nagtapos ang bunso niyang kapatid bilang cum laude sa engineering. Libre na ang lahat. Walang utang. Noon niya sinimulang bilhin ang mga units, isa-isa, sa ilalim ng corporation na Ari Holdings na hindi niya ipinapakilala ang sarili. Unit 15B, Unit 22A, Unit 30C, penthouse, parking slots, commercial spaces sa ground floor, tahimik, metyada, walang umalam. Sa loob ng 3 taon niya sa pamilya Delgado, siya ang gumigising ng 3:00 na madaling araw para magluto ng agahan. Siya ang nag-aayos ng kwarto ni Isabella na parang war zone. Siya ang nagdadala ng mabibigat na grocery. Pero tuwing gabi, kapag natutulog na ang buong pamilya, siya ay nakaupo sa maliit niyang kwarto sa likod ng kusina, nakabukas ang laptop, at sinusuri ang real estate contracts. May isang drawer siya na laging nakakandado. Sa loob noon, mga original titles ng buong building, mga stock certificates ng corporation, at isang lumang larawan niya noong graduation sa high school, nakatoga, nakangiti ng buong buo. Tuwing tinitingnan niya ang larawang iyon, may sinasabi siya sa sarili. Hindi ako magiging kasambahay habang buhay. Darating ang araw na ako naman ang magbibigay ng trabaho at dignidad sa mga katulad ko. At ang araw na iyon, malapit na. Napakalapit na. Sa susunod na kabanata, malalaman natin kung paano niya binuo ang huling piraso ng puzzle na magpapabago sa buhay ng lahat sa Lou Residences Tower. Kabanata 3, ang lihim na pagtatapos ng puzzle. Habang natutulog ang buong Lou Residences Tower, si 8 Rosa o Rosario Villafuerte sa tunay na buhay ay gising pa rin tuwing 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Sa maliit niyang silid sa likuran ng kusina ng pamilya Delgado, may isang lumang maliit na mesa na puno ng papel, calculator, at isang second-hand na laptop na binili niya sa round noong 2018. Sa dingding,
Nakadikit ang malaking printout ng floor plan ng buong 42 palapag na building. May kulay na highlighter, berde ang mga unit na pag-aari na niya, pula ang natitira pa. Noong Abril 2025, 3 unit na lang ang kulang. Ang 40 TA floor penthouse ng isang dating congressman na nasa abroad, ang 38 TA floor ng isang Chinese-Filipino businessman na madalas nasa casino, at ang pinakamaliit na studio sa 12 TA floor na pag-aari ng isang retired teacher na ayaw magbenta kahit ilang beses nang nag-offer. 2:30 na madaling araw. Nakaupo si Rosario sa harap ng laptop habang may hawak na tasa ng kapeng barako. Nakabukas ang email niya sa pangalan ng Ari Holdings Corporation. Isang mensahe lang ang nakasulat sa pinakataas. From Ati, Emmanuel Cruz. Subject, Final Deed SL, 100% ownership. Ma'am Rosario, natanggap ko na po ang certified manager's check para sa huling 3 unit. Nakapirma na po lahat ng sellers. Effective 12 oras NN bukas, Hunyo 5, 2025. Kayo na po ang sole owner ng Lu Residences Tower, parking lots, commercial spaces, at lahat ng common areas. Congratulations po. At tax na po ang lahat ng TCTS at tax declarations. 4 na attachment. 4 na 4 na dekada ng pagtitiis. Hindi siya umiyak. Ngumiti lang siya ng malalim para may inilabas na mabigat na bato sa dibdib niya pagkatapos ng 25 taon. Tumayo siya. Binuksan ang lumang aparador. Sa pinakailalim, may isang maliit na kahon na gawa sa Nara. Binuksan niya ito. Sa loob, isang sober na color cream na may gold seal, at sa loob noon ang original na deed of absolute sale na may pirma ng lahat ng dating may-ari, notarized, at may stamp na paid in full. Sa ibabaw ng sober, nakasulat sa kanyang sariling sulat kamay. Para sa araw na hindi na ako tatawagin na 80, kundi Ma'am Rosario o Chairperson Villafuerte. Tumingin siya sa salamin na maliit niyang kwarto. Nakasimple lang siyang duster at senelas. Pero sa isip niya, nakita niya ang sarili na naka-corporate attire, nakatayo sa harap ng General Assembly, hawak ang mikropono. Kinabukasan pa lang, magigising ang buong building na may bagong may-ari. Kinabukasan pa lang, matatapos na ang pagpapanggap niya. Kinabukasan pa lang, magsisimula ang totoong kwento. Bago siya natulog ng 3:30, may ginawa pa siyang huling bagay. Inuha niya ang cellphone niya, ang lumang Nokia 3310 na gamit niya sa loob ng 5 taon, at nag-text sa isang numero na hindi niya pa kailanman tinawagan sa harap ng iba. Ati Cruz, Attorney. Bukas 10 oras AM po ang General Assembly. Ihanda niyo na po ang lahat. Sabihin niyo lang, may important announcement ang bagong sole owner. At pakidalhan niyo po ako ng isang kopya ng bagong AICO. Yung may Rosario E. Villafuerte, Chairperson. Send. Pagkatapos, in-off niya ang cellphone, inilagay sa drawer, at natulog ng mahimbing na parang bata. Sa labas ng bintana niya, kitang-kita ang buong lungsod ng Maynila na natutulog pa rin. Hindi nila alam na simula bukas, ang isang kasambahay na kanilang kinamumuhian, kinahihiya, at itinuturing na basurero ang siyang magiging pinakamakapangyarihang tao sa buong building na iyon. At hindi lang building. Magiging simula pa lang iyon ng mas malaking pagbabago. Kabanata 4, ang General Assembly na hindi malilimutan. Hunyo 5, 2025, 9:30 ng umaga. Ang Grand Ballroom ng Lu Residences Tower ay punong-puno na. Mahigit 300 unit owners, tenants, at security guards ang nakaupo sa mga upuan na may gold ribbon. May malaking screen sa harap na nakasulat, Emergency General Assembly. Important announcement from the new sole owner. 10 oras AM sharp. Si Don Armando Delgado, nakabarong at nakatayo sa unahan kasama ang asawa at anak, ay nakangiti-ngiti habang nakukumahog sa mga kapitbahay. Sigurado akong kami rin ang bibilhin nito. Sabi ng broker ko,
May Korean conglomerate daw, pero mas malakas ang offer ko. Baka bukas, Delgado Residences na ang tawag dito, sabi niya habang tumatawa. Si Donna Carmela naman ay busi sa cellphone, nagpo-post sa Instagram. Big day today. New owner incoming, but we all know who's really ruining this place. #Kians #Lutzelife. Samantala, si Isabella ay live sa TikTok, 43,000 viewers na agad. Guys, it's sitting. May bagong mayaman daw na bibili ng buong building namin. Malay nyo, si BTS? Hahaha. 10:10, pumasok ang admin at si Ate Emmanuel Cruz na may dalang malaking envelope. Tahimik na ang lahat. Good morning po sa lahat. Bago po tayo magsimula, ipapakilala ko po ang bagong sole owner ng Louvre Residences Tower, effective ngayong araw, 10 AM. Biglang may tumayo sa pinakadulo ng ballroom, sa may pinto ng staff entrance. Isang babaeng naka-navy blue corporate suit, may pearl earrings, sapatos na low-boughten na color nude, buhok na naka-elegant bone. Hawak ang folder at isang maliit na remote. Hindi agad nakilala ng lahat, hanggang sa magsalita siya sa mikropono. Good morning po sa inyong lahat. Ako po si Rosario Ledesma Villafuerte, ang bagong 100% owner ng building na ito. Dead silence. Para may nag-freeze sa buong kwarto. Si Don Armando, nahulog ang barong sleeve sa mesa. Si Donna Carmela, napahawak sa dibdib, namutla. Si Isabella, nakatutok pa rin ang phone, live pa rin sa TikTok, at nakikita na ng 120,000 viewers ang mukha niyang biglang nawalan ng kulay. Si Ate Rosa, Ma'am Rosario, ay ngumiti ng mahinahon. Pasensya na po kung ngayon ko lang ipinakilala ang sarili ko ng tama. 3 taon po akong naging kasambahay sa 38 TA floor sa Pamilya Delgado. Biglang may tumayo sa unahan, si Don Armando, na mamanhid ang mukha. Ate Rosa, ikaw ang paano? Tumawa ng mahina si Ma'am Rosario. Sir Armando, Ma'am Carmela, Miss Isabella, 3 taon niyo po akong tinawag na Ate. 3 taon niyo po akong pinagalitan kapag mabagal ako sa elevator. 3 taon niyo po akong pinahiya sa harap ng inyong mga bisita at sa social media. Nag-project sa malaking screen ang video. Yung live video ni Isabella kahapon lang sa elevator, kung saan siya ang tinatawanan at tinatawag na amoy isda. Maraming bumulong. May mga humikab. May mga napa. Diyos ko. Pero hindi po ako galit, patuloy ni Ma'am Rosario. Gusto ko lang po makita kung gaano kasakit kapag ikaw ang hinuhusgahan, ikaw ang tinatawanan, ikaw ang itinuturing na mababa. Tahimik pa rin ang lahat. Effective ngayon, ako na po ang chairperson ng Condo Corporation. Ako na po ang magdedesisyon sa lahat ng rules, rental rates at security protocols. Biglang may nagtayuan, isa sa mga security guard na dating sinigawan siya kapag nahuhuli siyang magbuhat ng basura. Ma'am Rosario po, pasensya na po noon. Ngumiti siya. Okay lang po, kuya. Alam ko po ang trabaho niyo. Tumingin siya sa Pamilya Delgado na nakatayo pa rin, parang mga estatwa. Sir Armando, Ma'am Carmela, Isabella, may good news po ako sa inyo. Hindi ko po kayo papatanggalin agad sa unit niyo. Bibigyan ko pa po kayo ng 5 taon, pero may kondisyon. Napalunok si Don Armando. Ano po yun? Ngumiti si Ma'am Rosario, ngiti na puno ng tagumpay, pero may lambing pa ring. Sa 5 taon, 1 araw kada buwan, kayo po ang magiging kasambahay ko. Kayo po ang maglilinis ng elevator, magdadala ng grocery, maghuhugas ng CR. 1 araw lang naman po. Para maramdaman niyo rin kung paano ako noon. At doon na, tuluyang bumagsak ang mundo ng Pamilya Delgado. Pero hindi pa iyon ang pinakamalaking sorpresa. Dahil may isang lihim pa si Ma'am Rosario na hindi pa niya sinasabi kahit kanino. At kapag nalaman nila iyon, hindi lang ang Louvre Residences ang magbabago. Magbabago ang buong Ortigas. Kabanata 5. Ang 5 taong pagtatapon ng Pride. Pagkatapos ng General Assembly,
Parang may lindol na naganap sa loob ng Luz Residences Tower. Hindi na makatingin ng diretso ang sinuman sa pamilya Delgado. Ang dating mayayabang na may-ari ng 38 TA floor ay ngayon ang pinag-uusapan sa lahat ng group chat ng building. Karma is real. Nakakahiya talaga. Deserve nila yan. Sa penthouse ng dating unit nila, ngayon ay opisyal ng pag-aari ni Ma'am Rosario Villafuerte. Nakaupo ang buong pamilya sa sala na dating kanila. Nakayuko si Don Armando. Umiyak si Donna Carmela. Si Isabella naman ay naka-off ang cellphone sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Ma'am Rosario, pasensya na po talaga. Simula ni Don Armando, boses na parang bata. Hindi namin talaga alam. Hindi sumagot agad si Ma'am Rosario. Nakaupo siya sa dating upuan ni Don Armando. Hawak ang tasa ng cup na dating niyang inihahanda tuwing umaga. Hindi ko po kailangan ang sorry niyo ngayon, sir, may nahon niyang sabi. Kailangan ko lang po maramdaman niyo kung ano ang naramdaman ko sa loob na 3 taon. Tumayo siya at lumapit sa malaking salamin na overlooking ang buong Ortigas. Kitang-kita ang buong lungsod mula roon. Mga building na dating niyang nililinis ang bintana, mga kalsadang dating niyang tinatahak papunta sa peleng ng 4:00 na madaling araw. 5 taon po kayong mananatili rito, patuloy niya. Pero bawat buwan, 1 araw, kayo po ang magiging kasambahay ko. Hindi po sa akin lang, sa buong building. Kayo po ang magdadala ng basura sa basement, maglilinis ng elevator, maghuhugas ng mga common area. 1 araw lang po, para matutunan niyo kung paano maging tao. Biglang tumayo si Isabella, umiyak na. Ma'am, please, hindi ko na kaya, delete ko na po lahat ng videos ko, sorry po talaga. Ngumiti si Ma'am Rosario, ngiti na may awa. Isabella, anak, alam ko kung gaano kasakit kapag pinagtatawanan ka ng buong mundo. Napanood ko po ang live mo kahapon. 1.2 million views na. Pero hindi kita sinisisi. Bata ka pa. Natutunan mo lang yan sa inyo. Tumingin siya kay Donna Carmela. Ma'am Carmela, ilang beses niyo po akong pinagalitan dahil lang sa mansa sa damit niyo. Ngayon, kayo naman po ang maglalaba ng damit ng buong building. At kay Don Armando. Sir, ilang beses niyo po akong sinigawan sa elevator dahil mabagal ako. Ngayon, kayo naman po ang magdadala ng 0 plastic ng grocery mula basement hanggang 38 TA floor. Walang tulong. Tahimik na ang buong pamilya. Walang reklamo. Alam nila, wala silang laban. Pero hindi pa doon natatapos. Dahil may isang envelope pa sa mesa na hindi pa niya binubuksan sa harap nila. May isa pa po akong ibibigay sa inyo, sabi ni Ma'am Rosario habang kinuha ang envelope. Bago kayo umalis dito, basahin niyo po ito. Sa loob, isang liham na may official seal ng Securities and Exchange Commission. Effective ngayong araw, binili ko na rin po ang kumpanya niyo, Sir Armando. Delgado Construction Firm, gayon ay Villafuerte Construction na. At kayo po, hindi na si regular employee na lang po kayo. Starting salary, 18,000 per month. Same salary na binigay niyo sa akin noong unang taon ko sa inyo. Arang sinampal ng kidlat si Don Armando. Napahawak siya sa upuan. Ma'am, please, ang kumpany ko. 30 taon ko, yan binuo. Sir, sagot niya, 25 taon ko pong binuo ang pagkakakilanlan ko bilang tao. Tapos sa 3 taon lang niyo akong itinuring na basura. Fair naman po ata yan. At doon na tuluyang bumagsak ang pride ng buong pamilya Delgado. Pero sa labas ng bintana, habang sinusundan nila ang tingin ni Ma'am Rosario, may nakita silang malaking tarp sa tapat ng building na bagong nailagay. Nakasulat, Suon T. Rice, Villafuerte Tower AR EBLIASANE Senior Citizens. Free housing for 500 families. Opening 2027. At sa ibaba, maliit na letra. Dedicated to all the eights and kuyas who were never seen until now. At doon na nila naintindihan,
Hindi lang building ang binili ni Ma'am Rosario. Binili niya ang hostisya. At hindi pa iyon ang huling sorpresa. Kabanata 6. Isang taon na ang nakalipas mula ng General Assembly na iyon. Nakaugalian na ng buong building ang makita tuwing unang Sabado ng buwan ang pamilya Delgado na nagsisilbi. Si Don Armando, dating si, nakapolo ng staff at nagbubuhat ng mga basurang itim na bag mula basement hanggang labas. Si Donna Carmela, dating reyna ng high society, nakashoot ng guwante at nagwawalis ng lobe. Si Isabella naman, dating TikTok star na may 1.2M followers, ngayon ay nagtutupi ng mga upuan pagkatapos ng meeting at naglilinis ng elevator mirror habang nakayuko. Walang nagrereklamo. Walang nagtatanong. Kusa na lang nilang ginagawa. Arang naging ritual na ng buong building ang panoorin sila ng tahimik at sa bawat pagdaan, may mga residente na bumubulong. Salamat po sa serbisyo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may lihim pa rin si Ma'am Rosario na hindi pa niya ibinunyag kahit kanino, kahit sa kanyang mga kapatid na ngayon ay mga successful engineers na. Isang gabi ng Disyembre 2026, ipinatawag niya sa bagong rooftop garden ng building. Ngayon ay puno na ng mga halaman at apuan para sa mga senior citizens, ang buong pamilya Delgado. Gabi iyon ng Pasko. May mga ilaw at Christmas tree sa paligid. Tahimik ang buong lungsod. Nakaupo si Ma'am Rosario sa gitna, nakasimplo lang na puting damit. Hawak ang isang malaking kahon na gawa sa kahoy na nara. Pareho ng kahon niya noon sa maliit niyang kwarto. Sir Armando, Ma'am Carmela, Isabella, isang taon na. Natupad na ba ninyo ang pangako? Tanong niya ng mahinahon. Opo, Ma'am Rosario, buong pusong ginawa po namin. Sagot ni Don Armando, boses na puno ng paggalang. Ngumiti siya. Mabuti po. Dahil ngayong gabi, may ibibigay ako sa inyo na hindi ninyo inaasahan. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, 3 sobre na color gold at 3 susi na may ribbon. Una, sabi niya habang inaabot ang unang sobre kay Don Armando. Ibinabalik ko na po sa inyo ang Delgado Construction Firm. Ngayon ay 50 tandang bawas 50 na tayo. Partners na po tayo. Hindi na kayo employee ko. Napatayo si Don Armando. Nanginginig ang kamay. Ma'am talaga po. Pangalawa, patuloy niya kay Donna Carmela. Ito po ang deed of sale ng dating init ninyo sa 38 TA floor. Libre na po iyan. Hindi na kayo magbabayad ng association dues habang buhay. Umiyak si Donna Carmela nang hindi mapigilan. Pangatlo, sabi niya kay Isabella habang inaabot ang susi. Ito po ang susi ng bagong Villa Fuerte Foundation Office sa ground floor. Gusto ko po sanang ikaw ang maging first youth director. Tutulungan mo akong maghanap ng mga batang katulad ko noon. Valedictorian pero naputol ang pangarap. Scholarship program po ito para sa 5,000 estudyante sa buong Pilipinas. Si Isabella, hindi na nakapagsalita. Yumakap na lang siya kay Ma'am Rosario at umiyak ng malakas. Ma'am, bakit niyo po ginagawa ito? Matapos ng lahat ng ginawa namin sa inyo. Dahan-dahang tumayo si Ma'am Rosario at tumingin sa buong lungsod na nakikita mula sa rooftop. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng walang pag-asa. Alam ko kung ano ang pakiramdam na ituring na basura. Pero alam ko rin na lahat tayo ay may kakayahang magbago. Tumingin siya sa langit na puno ng mga bituin. Ang totoong paghihiganti ko, hindi ang makita kayong mahirap. Ang totoong tagumpay ko, ang makita kayong naging mabuting tao ulit. At doon, sa ilalim ng Christmas lights, yumakap ang buong pamilya Delgado kay Ma'am Rosario at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tunay na naramdaman nila ang Pasko. Sa malayong bandang Ortigas, nagliwanag ang bagong malaking LED billboard na bagong nailagay. Villa Fuerte Tower e Hope. Opening December 2027. Para sa lahat ng dating 8 at kuya na hindi nakita noon. Ngayon, kayo na ang makikita ng buong mundo. At sa ibaba, maliit na letra. Kwento ni Rosario Ledesma Villafuerte. Mula kasambahay
hanggang nagbigay ng pag-asa. Hindi na kailangang sabihin pa ni Ma'am Rosario ang huling lihim niya. Dahil sa bawat ngiti ng mga batang makakatanggap ng scholarship, sa bawat senior citizen na makakaupo sa rooftop garden, sa bawat dating katulong na makakatanggap ng disenteng bahay, nandoon na ang tunay na kwento niya. Hindi siya naghiganti. Nagbigay siya ng pag-asa. At iyan ang pinakamalaking revolusyon na nangyari sa buong Ortigas. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga ate at kuya na hindi sumuko. At salamat sa pangalawang pagkakataon. Wakas o simula pa lang,